Natong nabasa din from verse 13 hantod sa verse number 15. Kining verse 13 kung imuha ning pagtan-awon pag-ayo, murag gi-address ni sa mga kinibitawng ganegosyo og buy and sell. Kaya makita man ganin nimo mismo ang bersikulo nagaingon din ha. Ingon ba sa verse 13, go to now ye that say. Ingon niya, kamo nga nagaingon, lakaw kamo karon. Kamo nga nagaingon, today or tomorrow, we will go into such a city. Karon o ugma ba? Moadto ta sa maong syudad. Unya, here comes ang ilang plano. Ingon pa nila, and continue there a year. Pag-abot nato dito sa maong syudad, magpabilin tayo dito mga usa ka tuig. And buy and sell and get gain. Magpalit ta dito. Unya, magbaligya ta dito. Tapos, makakuha ta ginansya. So, buy and sell and then get gain. Now, in verse 14, ang pulong sa Diyos nagpahimangno. Kaya ang verse 13, makita na to ang plano sa tao. Nga, kanabitang dependent kayo, okay maning dependent ta. Pero dapat ang atong dependence, dili nato ibutang sa atong kaugalingon. Ang atong dependence, it should be on the Lord. Amen? Kay, nawali na ko din nga di gyud ta angay magkumpiyansa, di ba? Kita magkumpiyansa sa atong kaugalingon, kita magkumpiyansa sa uban nga tao o kang bisan kinsa. Kaya ang Dios sa gyud ang mabut nga nato sa atong kumpiyansa, di gyud ta makakumpiyansa sa tao. So, ingon pa sa verse 14, whereas iyang gipahimangnuan, you know not what shall be on the morrow. Kaya naghisgot man gud sa nga ugma o karon ba nga adlaw or ugma maglakaw ta adto sa syudad, magnegosyo ta didto nya makaginansya ta. Pero ingon sa pulong sa Dios, so amo masayod unsay ugma. For what is your life? Ingon sa Biblia, unsa man dayon inyong kinabuhi? Gitubag pud sa pulong sa Dios, mao ni atong kinabuhi. It is even a vapor. Wow. Makita nato din ha ang brevity of life. Kung unsa kamubo ang kinabuhi. Tingali adunay tawo miedad og 120 ay namatay. But what is 120 years? Alang ka nato nga nag-edad pag 40, 30, 20 anyos, may tataasa ng 120 oy. Pero alang sa tao nga nag-edad og 120 anyos, di pa siya gusto mamatay. Kay mubo ra ang kinabuhi, no? O man siguro po tao nga gusto mamatay. Kay gusto pag ta nga makaabot pa ta kutob sa atong makaya. Pero ingon sa Biblia, it is even a vapor. Ang atong kinabuhi, gi-remind ta sa pulong sa Dios, susama lang ni sa usa ka alisngaw. Amen? What is a vapor? Kung maglungag ka, kung mapabukal kag tubig, mugawas ang alisngaw, mupakita lang na ingon sa pulong sa Ginoo that appeareth for how long? A little time. Dali ra kayo, gamay kayo nga panahon, and then vanisheth away, mawala na dayon. Ingon ana ang atong kinabuhi, magpakita ratag kadiyot, unya mawala na dayon ta. Verse 15. For that ye ought to say, mao ni ang tambag kanato ni James, the brother of Jesus in the flesh. Ingon pa niya, for that ye ought to say, if the Lord will, this is James the Apostle. If the Lord will, we shall live and do this or that. Dapat monta niya ito ang tubag, no? Kung itugot sa Diyos. Amen? Kung pagbuot sa Diyos, mabuhi pa ta. Og ato ning buhaton, og ato nang buhaton. Kung itugot sa Diyos. Amen? Tingali natay plano ugma, na kay plano sunod tuig, nindot ang business proposal, but our answer should be, if the Lord will. Dili nato siguruhon ang atong ugma, di nato siguruhon ang atong unya, kay ingon sa pulong sa Ginoo, ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? We know not, ingon sa pulong sa Ginoo, wa gyud ta kabaloon say atong ugma. Naay mga estudyante dinhi nag-eskwela, tingali na anay graduating, tingali na anay naka-graduate, tingali naka-apply nagtrabaho, tingali nakatrabaho na. Pero kana imong trabaho karon,
let me tell you something, wala gyapon na assurance. Labi na kung wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo ra gyud, si Ginoong Hesukristo ra gyud ang makahatag og kasiguruhan nato. Amen? Niining kalibutan, wala nay gitawag nato nga assurance diri. Daghan kayog mga insurance company aning kalibutan, but mismo ang insurance company wala sila'y kasiguruhan. Na ang tema sa mensahe karong gabi is miscalculation. Ano ang miscalculation? Kana bitawng mag-calculate ka, imuhang ikalkulo, imuhang pananglitan ay solving problem. Pag-calculate nimo, nakasure na gyud ka. Imuhan nang gi double check, imo nang gi triple check, unya pag check nimo imong gibalik ni pud nimo. Haom gyud. Mao gyud. Insakto gyud. Sure gyud ni. Pero kini nga miscalculation magahisgot kini sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi sa atong kaugalingon there are many times nga aduna gyud miscalculation nga nahitabo. Amen? Sa kwarta, ma-miscalculate ta. Ma-short. May tag mo sobra. Pero tagsara gyud sobra kay kasagaran short man gyud, di ba? Miscalculate. Isip mga Kristohanon, o bisan ganig dili Kristohanon, people plan. Natay mga plano. Amen? Sa nag-eskwela, mahuman ka pag-eskwela. Sa mga nagtrabaho, imong plano nga malayo ng 2 ka tuig, murag ma-promote na gyud ko. So natay mga plano sa atong kinabuhi. And with that plan, kasagaran sa mga tao, people plan with confidence. Kanang kumpiyansa bitaw, kanang naay bitaw kasiguruhan gyud siyang kaugalingon nga sure na gyud ni. Mao na gyud ni. But remember, hinumduman, timan-an nato Kristohanon, that even we plan with confidence. Ni anang certain plan nga atong ginahimo, nga atong ginaplano, timan inagyoy miscalculation din ha. Now, tanaw nato din sa verse 13, 3 things nga adunay miscalculation. Sa verse 13, adunay tulo ka butang diha. Una, ingon pa din sa verse 13, go to now ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city. Ingon pa nila, karon o ugma, muadto kita sa maong nga syudad. Now, dili nga passage, makita nato that they are sure of their schedule. Muna ang una sa miscalculation. Pila ka tao that are sure of their schedule. Nakabook na ba ka og flight? And in that flight, ning adto na ka sa airport, pag abot nimo sa airport kay naka-schedule naman. Sure na gyud ka sa schedule karon nga adlaw. O gani ingnan ka nga 2 hours ahead sa imong flight, naa na ka sa airport sa mga domestic flights. Dapat 2 hours ahead naa na ka sa airport kay adunay mga gitawag nato nga variation sa schedule. Ang uban na ay early, ang uban na apoy late. So, gi-advise ang kanang mga domestic flights nga 2 hours ahead before sa mga flight, tuwa na ka sa tuwa na ka sa airport. Naingon pa na din today or tomorrow, we will go into such a city. Makita nato din ang miscalculation sa usa ka tawo. Ang presumption sa usa ka tawo. Nga ingon pa niya karon or ugma, muadto kami sa maong syudad. Pila ka Kristohanon who are certain, who are sure of their schedule. Naka-schedule na ka, di na to i-exempt bisan ang pastor. Nga ugma, muwali ko. Pero within that night or that day, nga iyang pag-ingon, wa na siya nakaabot og ugma. Dili ta mag-assume nga makaabot patag ugma. Ang atuwa yung pangayoon, ang pabor o grasya o kaluoy sa atong Ginoo. Amen? Kaya usahay atong naay presumption somewhere
sa atong kasing-kasing, sa atong huna-huna, nga mao ni akong buhaton ugma, and I admit nga mismo sa akong kaugalingon mayong ko ugma mao ni akong buhaton. Unya mao ni akong buhaton. But let me tell you something. Niini nga bersikulo ingon po sila, today or tomorrow we will go into such a city. They are sure of their schedule. Og kita po natay mga schedule nga atong siguruhon nato. Moingon ta ugma, sure na gani. Unya, manha ko. Sige, hulat ako. Dapat dili na mao ang atong itubag. Ang tubag should be on verse 15. For that ye ought to say, if the Lord will. Amen? Kung moingon manggaling kang ugma, manha ko. Sumpayi dayon og itugot sa Ginoo. Ayaw pag-assume sa imong kaugalingon nga mo na imong buhaton ugma. We should be completely dependent on God. Ugma muanha ko og itugot sa Ginoo. Timan-an gid nato ni Kristohanon, if the Lord will, makagraduate ko sa eskwelahan og itugot sa Ginoo. Amen? Magbalampuson ko sa akong trabaho og itugot sa Ginoo. I-bless niya ni nga ministry. Ug iyang itugot. Kay ang tanan ang Dios mo'y nagakontrola. Amen? Muna nga ayaw gyud ta di gyud ta mag-assume. Kay usay ang Kristohan presumptuous kaayo ta. Nga murag kitay nagunit sa ugma, nga murag kitay tag-iya sa oras, nga murag kita na ang boss. Timan-an nato adunay labaw sa tanan. Amen? Siya ang naggunit sa takna, sa oras, sa panahon. Mao na nga kung naa manggaling kay isaad na manggaling kay isulti, ayaw gyud kalimte nga i-appeal gyud nimo kung itugot sa Ginoo. Nindot nga memorize ning bersikulo 15. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Mao ta ni angay nato isulti kung itugot sa Ginoo, mabuhi pa ta, mabuhat ta ani or mabuhat ta ang anak. Sa Kristohanon, makita nato dinhi una nga butang, they are sure of their schedule. Sigurado silang schedule. Tanawa sa Proverbs 27:1. Tanawa na to, Proverbs, sagingon sa Biblia, 27 verse 1. I'm sure natay mga different schedule. Ugma na mo'y buhaton ugma. Tama? Naka-schedule na ka ugma. Mga estudyante, naka-schedule na mo nga muskwela ugma. Mayroon ka nga ugma muskwela ko, sumpay dayon kung itugot sa Ginoo. Diba? Hindi na ta kaabot og ugma. Tingnan ba sa verse 1? Boast not thyself of tomorrow. Hello? Kristohanon, nato diha? Ingon sa Biblia, ayaw paghinambog sa imong kaugalingon, may tungod sa imong ugma. For thou knowest not what a day may bring forth. Kay wa gyud ka kabalo unsay mahitabo ugma. Nay uban mga hambugero kayo mahuman lang kog eskwela. Ayaw gyud pagsulti ana. Kay layo pa kayo ka sa finish line. Ang imong statement should be, kung itugot sa Ginoo nga makahuman kog eskwela. Ayaw gyud wala ang ingon sa pulong sa verse 25, if the Lord will. If the Lord will. Amen? If, kung, pagbuot sa Ginoo. Kaya usahay, kita manggod ang gabuot, kita manggod ang gahimo og schedule. Og sa atong schedule gani, usahay, wa nato giapil ang Ginoo. Dapat sa atong schedule, naka-apil ang Ginoo. Amen? Ang imong schedule, mahimo lang na nga perfect. Kung nianang imong schedule, imuhang giapil ang Ginoo. If the Lord will. So, ingon sa Biblia din sa Proverbs 27:1, di gyud ta manghinambog sa atong kaugalingon mahitungod sa atong ugma. Kaya wa gyud ta kasayod. Wa gyud ta nakabaluon sa atong dangatan. So, makita na to ang ilang miscalculation din because they are sure of their schedule. But let me tell you something, mahimo lang nang sure ang imong schedule kung imong giapil ang Ginoo sa imong schedule. Amen? Pero kung sa imong schedule, imo hara na, way labot ang Ginoo, mangambot lang yung ko, unsay mahitabo, unsay dangatan nimo, unsay dangatan sa imong kinabuhi, kung sa imong schedule, wala nimong giapil ang Ginoo. Verse 13, ang sumpay sa mao nga text, James chapter 4 verse 13, ang letter A ito
tong go to now ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city. And then, ang iyang sumpay, and continue there a year, and continue there a year. Kanang statement, and continue there a year. Magpadayon ta didto usa ka tuig. So makita nato din they are sure of their survival. Una, they are sure of the schedule. Ikaduha, they are sure of their survival. Laliman ka na, ingon siya nga, diya sa verse 13, B, and continue there a year. Mupadayon tayo dito og usa ka tuig. Wa gani ka kabalo sa mong ugma. Unya mo ingon hinon ka magpadayon kay dito usa ka tuig. Ingon gani sa Biblia di nato ipanghinambog ang atong ugma kay wa ta nasayo dun sa atong dangatan. Unya mo ingon hinon ka og continue there a year. So makita nato dinhi ang presumptuous o sa katao, they are sure of their survival. Let's say kisa nang si Yulo, unsa ngalan na niya? Sa Olympic si Carlos Yulo. Grabe duha siya ka gold medal. Unya ang gobyerno lang daan sa usa ka gold, pila ka milyon ihatag sa gobyerno? 10 million? 10 million sa usa ka gold. Si Duterte man siguro naghimo ana nga nagpasa na kuan balaod. Ang usa ka gold 10 million, duha ka gold that is 20 million pesos. Nakakita man siguro sa mga post sa mga big time companies nga naghatag siya og mga kwarta daghan kayo gyud. Perting daghana. Pila na ka milyon ang iyang madawat, apay mga kondominium, minilyon. Kung nato ning tan-awon ingon ani nga tao, they are sure of their survival. Kay wala survive na gyud ni. Pila ka milyon gud. Pero kanang kwarta nga minilyon sa usa lang kapilok pwede na mawala. Mao na nga sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, kung itugot man sa Ginoo nga hatagan ta og minilyon, ayaw in town Kristohanon kasi presumptuous kayo tabang kaya na nako ni. Bisan pag pila ka milyon ang naa sa imong bank account, anytime pwede na mawala nga kwarta gikan nimo. O na nga ayaw gyud pag presumptuous kay basin ma-miscalculate ka. Na may mga milyonaryo nga mga sapian na gyud kayo, sure na silang survival. But let me tell you something, nga bisan si Solomon sa iyang pagkakwartahan, sa kadaghan ni Solomon og kwarta, kabalo ka at dayon siyang kinabuhi, sa iyang gingon, kawang ang tanan. Can you imagine sa libro nga iyang gisulat, kapila niya gibalik-balik ang word nga kawang. Kawang. Sa Book of Ecclesiastes, kawang. Kadaghan niya kwarta, kadaghan sa iyang bulawan, kadako, tanan nga gusto nga pagkaon iyang makaon. Pero sa iyang giingon, sige, tanaw na to Ecclesiastes. Talawang statement sa tao, sure na gid siya siyang survival. Huy! Mang! Pag-ausap sa Mar, palihog Mar. Ayan na. Okay, sure na to siya sa survival. Hindi mo kapas ito. Ningsulod man ko diha. Ningsulod ba? Sige, Ecclesiastes chapter 12. Sure gito siya sa survival. Ecclesiastes 12 verse number karon pa ko kita ato diri ba? Verse number 13, ingon pa ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tanawa ang conclusion sa pinakadato nga tao. Naana niya tanan. Unsa iyang conclusion? Ingon pa niya, fear God and keep His commandments.
Two things. Amen? Kahadlo kay ang Dios og tipigi ang iyahang kasuguan. Si Solomon, grabe kasapian. Tanan nga gusto iya naa na gyud sa iyaha. Pero ingon pa ni Solomon, sa katapusan sa iyang kinabuhi, mingon siya, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Our whole duty, Kristohanon, is to fear God and keep His commandments. Amen? Ayaw baya og ka-miscalculate sa imuhang kinabuhi nga imong sigurohon ang imong kaugmaon nga maningkamot kag eskwela kay para maplastar ang imong kinabuhi. Uy, problema aning maningkamot ag eskwela aron maplastar ang imong kinabuhi. Apan ayaw bayag kalimti. Ayaw pagkahimo nga Kristohanon nga presumptuous nga ma-sure nimo imong survival. Kay kining tanan naara sa kamot sa Ginoo. Mao na nga sa tanan plano, make sure nga naa gyud ang Ginoo. Amen? Naapil gyud siya sa imong plano, naapil gyud siya sa imong schedule kay you will never make it. You will never survive sa imong pag-eskwela. You will never survive sa imong business, sa imong negosyo, sa imong pamilya. You will never make it kung dili nimo partner ang Ginoo dinha. Ayaw gyud pag-assume kay daghang Kristohanon apil na ko ani nga usay presumptuous kayo ta. Nga abi nato kaya na nato ni. Kinahanglan gyud naa gyud ang Ginoo. And then balik ka sa itong text, James 4 verse 13 gihapon, last phrase, and buy and sell and get gain. Notice the phrase, ingon pa nila, magpalit, magbaligya, unya, makakuha og ginansya. They are sure of their success. Basin ma-miscalculate nimo imong kaugalingon. Sigurohon na nimo imong success. Buy and sell and get gain. Nakahinumdum mo paghimo sa Tower of Babel? Sa Genesis chapter 11, tanawon gyud nato. Sure na gid silang success. Genesis 11. Ang problema lang, nalimtan nilang Ginoo. Genesis 11, look at verse number 4. The Bible says, and they said, go to, let us build us a city, a tower, whose top may reach unto heaven, and let us, yung ba sa Biblia, make us a name. Magtukod ta dito og tower, magtukod ta dito og syudad, maghimo ta dito og tower, nga ang iyahang tumoy, makaabot asa daw? Sa langit, dili basta-basta nga plano. Maghimo silang tower nga makaabot sa langit. And let us make us a name. Unsa ilang himuon? A name. Sa ila palang purpose, magpasikat sila. Magpaila, di ba? Let us make us a name. Mamo gid mahitabo din, di ba? Pinaka-dato din kasi pinaka-dato din sa Lumbia. Mailhan man gyud. Siguro, ba? May si Don Ramon. Naagid ng name. Mailhan gid ang name. Let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Verse 5. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. Gitanaw sa Ginoo ilang gitukod. And the Lord said, behold, the people is one. May nagkahiusa sila. Maayo. And they have all one language. So, sara ilang pinulungan. And this they begin to do. And now nothing will restrain from them, which they have imagined to do. Kaabot kini sila sa langit ba? Go to. Let us go down. And there confound their language, that may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Naundang ilang pagtukod. Ang gihimo ra sa Dios, sayon ra kayo.
giusab ang ilahang language. Unsa ka toy language sila pagtukod nila sa tower? Hebrew? Aramaic? Or Greek? I don't know. Pero one language. Grabe gid ka bright sa atong Ginoo. Lahi man ka gihimo niyang language. Pero tinadaghana. Diri kung lahi-lahi tag inistoryahan, way simba mahitabo diri ba? Giscattered sila sa Ginoo. Ngano man, kay they are sure of their success, so nila gi-acknowledge ang Ginoo. Sa imong kaugalingon pod, kita pod Kristohanon, presumptuous ganita, kalimtan na gay natong Ginoo. Impas gid ka. Mo na nga di gyud nato kalimtan ang Ginoo. Amen. Ingon pa nila, let us buy and sell and get gain. Ayaw pag-assume. Don't be too presumptuous kay ma-miscalculate gid nimo. Sa atong kinabuhi, sa tanan nga plano nato, di gani nato ilangkob, i-apil ang Ginoo sa atong plano. Wa gid tay maayo nga padulungan mo ni Kristohanon sa atong kinabuhi. Balik ta sa atong text as we end in James chapter 4 verse number 14. Whereas you know not what shall be on tomorrow. Timan igod ni, ayaw gyud pagkahimo nga presumptuous nga Kristohanon. Kay wa gyud ta kabalo unsay mahitabo ugma. For what is your life? Unsa man atong kinabuhi? So sama ra sa usa ka analisngaw nga magpakita sa gamay nga panahon unya mawala na dayon ni. Mauunta ni ang angay nato isulti verse 15. Kung itugot sa Ginoo, kung pagbuot sa Ginoo, we shall live. Amen? Pero di na pagbuot sa Ginoo, mana, lanot na lay nagunit sa atong kinabuhi. Tiway na ta. Muna nga ang atong tubag should be, if the Lord will, we shall live and do this or that. Kining tao din sa James chapter 4 verse 13, sure siya siyang schedule, sure siya siyang survival, sure siya siyang success. Gibadlong siya sa verse 15. O verse 14 o 15, nga di ta manghinambog sa atong ugma. Ang atong tubag, angay nga musulti kita kung pagbuot sa Ginoo. Amen? Unsa may imong plano karon? Kung pagbuot sa Ginoo, mahitabo ni. Amen? Ang atong plano din nga Thanksgiving, kung itugot sa Ginoo, mahitabo ni. Pero di itugot sa Ginoo, di gid mahitabo. Ang 10 families nga atong ginapray, kung itugot sa Ginoo, kining tanan, naragid sa kamot sa Ginoo. Ang atong pamilya, naranin sa kamot sa Ginoo. Una, nga kinahanglan Kristohanon sa atong plano, ang atong confidence, dapat ibutang nato sa Ginoo. Amen? Dili sa atong kaugalingon, dili sa atong attainment, dili sa atong background, dili kung unsa ta o kinsa ta o unsa ta ka bright o unsay atong nahimo, kundili kung itugot sa Ginoo. Kaya diri, amang mga bright din Pero bisan unsa nato ka bright kung di itugot sa Ginoo, dili gid ni mahitabo. So stand manindog tang tanan. Awit ta og usa ka awit. Page number 332. 332. My Jesus, I love thee. 332. First and last, 1 and 4. My Jesus, I love thee. Heart mine, for thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior, art thou
Jesus is now in mansions of glory and endless delight. I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with a glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus is now. Amen. Good singing. Hangyan ako si Jameson. Pagtapos sa pagampo, please. Lord, salamat kining kagabiyon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa mga matagusan na mo sa safety sa lahat ng Lord. Nalangin na pagkawat, Lord. Yes. Kami kanon ay may kulawas, Lord. Patayon kami sa mga pagampo o mga bugaton niya sa imuhang pangalan, Lord. Lord, salamat sa imuhang mga pulong karon, Lord. Tabangi kami, Lord, na kami mga ka-istorya sa dilig mao, Lord, na kami lamang nga magtuman sa mga kabubuso. Kinahanglan kayo, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord, kanunay mong salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Good evening. Mayong gabi sa tanan. Ben, ali. Kuha ko. Pugsing yun. Puti. Butay mantika. 34 billion. Thank you. Ay, salamat. Lahutay. Kuya.